So, for today's vlog guys, isamahan nyo kami ng aking asawa na i-explore ang Taiwan. Diyan. So guys, ang kinuha pala namin flight is madaling araw kasi ito yung pinakamura. Ang disadvantage lang nito is sobrang aga nyo makakarating at wala pa kayong masasakyan at yung kukuhaanan nyo ng SIM card is sarado pa rin. So mag-i-stay kayo sa airport ng medyo matagal. After 5 hours ng paghihintay sa airport is nagbukas na yung kuwaan ng SIM card na binili namin sa Klook. At ngayon, susubukan na namin o alamin namin paano kami pupunta sa Xiamen. Elevator going to MRT. Syokot, konti lang tao. Wait, konti lang ang tao ngayon. Lalago yan. Try mo itap. Try mo. Ito, try mo dyan. Kasi mo sinamag na ka bumokin. Oo, mo ako. Open mo dito. Tarong na natin para so... Hindi, please present. Be. Be. Ang aga namin dumating sa hotel, 4 PM pa ang aming check-in. Nagpunta muna kami ng modern toilet para kumain. Max. Elmaxe? Dahil Pinoy dyan, first. Sunday ngayon, di ba? Bukas sila ng alas Kasi 11. parang hindi ko kaya. Itong modern toilet pala is kainan na nagsaserve ng hot pot. So, ang restaurant nito ay inspired sa toilet. Nakakatawa yung video. price. Limang ano. After namin sa modern toilet, maglilibot naman kami dito sa may Xiamen Lake. So, andito rin yung hotel namin kaya pwede kami maglibot dito anytime.
Sayang, gano'n naman talaga yung mga ganyan eh. Blue color. May shooting ata, Bi. Bi, may shooting. Oh? Hindi? Sabi, oh, music video. Nakita mo kasi saan. May music video. Ito parang ano yung ano. Ito parang sa Japan din. Ano ni Mr. Donut? Nag-try pala kami dito ng Mr. Donut sa Taiwan kasi maraming nagsasabi na di hamak na mas masarap daw yung Mr. Donut dito sa Taiwan kesa sa Pilipinas. Wait, wait. Stop. Mr. Donut. Sana ma-enjoy nyo tong POV ng Ximending at night, which is kung makikita nyo mas buhay na buhay yung lugar na to paggabi kaysa pag umaga. So para rin siyang mga Shibuya guys, itong spot na to yung pinaka famous dito sa Ximending. Ano picture kita dyan? Dito? Ay, dito. Ayan no. Ayan no. Parang. Pinaka-night market nila. Napakadami palang makakainan dito sa Ximending street food at restaurant. Kasi may mga Talagang mabubusog kayo dito sa lugar na to at hindi kayo mauubusan na kakain. Pwede mo na. Go. Dito. Tinay rin pala namin itong sikat na hot star dito sa may Ximending. Second day. First day ng paglibot sa Taiwan. Bibi, tagal mo. First stop natin today is yung Chiang Kai-shek Memorial Hall.
So, pag dito kayo nag-check-in sa Ximending, pupunta lang kayo ng Ximending Station, sasakay kayo ng tren para makapunta sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. So, itong Chiang Kai-shek Memorial Hall is ginawa para alalahanin ang unang presidente ng Republic of China na si Chiang Kai-shek. Ano ka tawag dito? Shan-shek Memorial. Ano ba yung video? Cinematic. Takad, B. Takad pa sa vlog. Bakit ba kami? So, sa gilid pala ng Memorial Hall is merong dalawang man-made lake. Isa na ron yung Yunhan Lake kung saan kami tumambay ng aking asawa. Napakaganda rito guys, so makakakita kayo ng mga wildlife ng Taiwan, including na yung mga iba't ibang ibon. So, from Chiang Kai-shek Station, ang next destination namin is Taipei 101. Stress na po siya. Stress na sa kakaintindi. Hindi kami sasakay. Disney Princess na. So, andito na kami sa Taipei 101. Isa sa pinakamataas na building sa buong mundo. Pangalawa siya actually sa pinakamataas, mas mataas lang sa kanya yung Burj Khalifa. So pag nandito ka, kitang kita talaga yung taas ng building kasi ang hirap niyang Hindi yan ikunan ng camera sa malapitan. Pwede lakad ka para sa vlog to. So, yung taas, guys. Go! Sa loob ng Taipei 101 is parang normal na mall lang na maraming luxury brand. So hindi na kami pumunta sa observatory kasi medyo pricey rin siya. So for today guys, para mas malibot pa namin tong Taiwan is kumuha kami ng North Coast Tour sa isang agency na naka-base din sa Manila. Ito is worth 1.8. So, ang first stop namin dito sa North Coast Tour is yung tinatawag nilang Yiryu Geopark. Ano to? Oh, na maliit lang naman yun. Ano ba yun? Napaka-unique ng mga rock formation dito sa Yiryu Geopark. Ang alam ko, nag-iisa lang Ganun mga itsura ito sa buong mundo. Ba't ganyan yung mga bato?
So kinausap pala kami ng mga teacher ng mga estudyante na nagtutour dito na kung pwede kaming makinig sa explanation. Sa tingin ko nagpo-practice sila kung paano magsalita ng English. From this photograph, we can see centennial years of rock. Look. Ayos ko lang. Bahala na kung kaya ka nito, Bibi. Hindi ko tinitingnan eh. Bahala na kung tinitingnan. Bahala na kung kita yung ulo mo. Itong mahabang queue ng mga tao is yung pila para makapapicture doon sa pinakasikat na rock formation dito, yung tinatawag nilang Quinset. Pero sa dami ng tao, hindi na rin kami nagpa-picture dahil ang haba ng pila. Katabi na rin pala ng dagat tong park, kaya napakaganda ng scenery. So kung pupunta kayo ng Taiwan, make sure na hindi nyo mamiss itong lugar na to. Next destination namin is yung tinatawag nila ang Yinyang Sea. Kamukha nga siya ni King Kong, ano? Basically, sikat itong dagat na to dahil meron daw itong dalawang kulay gold and kulay blue. So explanation kung bakit nagkaganon is yung isang part ng dagat is naging kulay gold dahil sa soil erosion na nanggagaling sa dating minahan. So many inside we find the golden only one. Inside we cut the much outside. The fight. Next destination namin is itong tinatawag nilang Golden Waterfall na nasa gilid lang ng kalsada. Ganda rin, ano? Tabi lang ng kalsada. Go. Lakad. Next destination is yung Jiufen Old Street. So dito malalakad kayo ng mahaba-haba kasi malayo yung parking ng bus dun sa mismo attraction. So may mga nagsasabi no, so na dito inspired yung lugar dun sa pelikula Spirited Away. So basically dito napakaraming mga tindahan at souvenir shop. Next destination natin is yung Shifen Waterfall o ito yung tinatawag nilang Niagara Falls ng Taiwan. From kalsada o yung binabaan ng bus is maglalakad lang kayo ng around 10 to 15 minutes para marating yung waterfalls.
may mga madadaanan kayong bilihan dito ng pagkain at souvenirs, pero mas mahal dito sa loob mismo ng park kaysa dun sa labas. Medyo crowded pala to guys, yung lugar na to, kaya medyo challenging kumuha ng magandang picture at magandang view ng falls. Galing sa Shipping Falls ay dumiretso na kami dito sa Shipping Oil Street. So dito pala sa lugar na to nangyayari yung sikat na pagpapalipad ng mga sky lanterns. So pagdating nyo dito, nandito yung sikat na release ng tren at sobra ring daming turista sa lugar na to. Huwag niyo kakasunog dito. Mamatay rin mo. Ang price ng Sky Lantern is depende dun sa dami ng colors. So, ang pinili namin is yung 4 colors na nagkakahalaga ng 250 Taiwanese dollars. So, ang gagawin mo lang dito is ilalagay mo ang yung mga wish. Kasi yan yung wish mo yan. Hi, hello. Say hello. Hello, hold. Hold. Hello, say hello. Huh? Okay. 1, 2, 3, go. Ay,